Magandang araw mga ka-blessings. Ako nga pala si Pastor Dan. At ngayong araw na to, tuturuan ko kayo paano gumamit ng one verse evangelism. Unang-una, ang one verse evangelism is our process or method to share Christ to our invites. No? Ang pagwiwin ay unang process o step ng ating ladder of success. Winning people. So, ang materials na kailangan natin gamitin ay ito. Yan. Makukuha ito sa church office, pwede nyo i-request sa amin. Meron itong English version at Tagalog version. Yan. Dito siya lahat. Sa maliit na materials na ito, masishare na natin yung good news sa mga tao. So, ano ba ang nandito? So, unang-una, dapat maging familiar tayo sa isang verse na need nating i-share sa mga tao. Ito yung Romans 6:23. Kung sa English, ito siya. Pwede mo siyang pabasa dun sa sinesharean mo ng gospel. So, sabi dito, for the wages of sin is death. Yan. Mas maganda, ka-blessing, kabisado mo na to by heart. No? Kasi ito yung mas makakapagbigay sa'yo ng preparation para mas maayos at mas mabilis mo siya ma-share sa mga tao. So, unang-una, pagka-share mo nun, para mag-start ng conversation dun sa tao, maganda na alam mo, mayroon tayong mga terms na dapat i-emphasize. Unang-unang terms na kailangan nating mabigyan ng meaning ay yung word na wages o sa Tagalog ay kapalit. Yan, saktong kapalit. Sabi, pwede mo siyang tanungin kung nakapagtrabaho na ba siya o naranasan niya na ba gumawa ng isang bagay na may kapalit. Yan. Ako, ginagamit ko 'yon tulad ng nagtrabaho ako dati at kapag katapos ko magtrabaho isang araw, may makukuha akong sahod, no? Katumbas nung oras na pinasok ko. Iyon yung tawag doon sa wages. So sabi ng Bible, sapagkat ang saktong kabayaran ng kasalanan, next word nating i-emphasize sa kanila is yung salitang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? No? Ang kasalanan, more on attitude or character siya na nagdi-disobey sa nais ng Diyos sa buhay natin. For example, dalawa ang uri ng kasalanan. Una ay yung mga bagay na alam mong mali pero ginagawa mo pa rin. Now, for example, alam mo mali ang magsinungaling. Alam mo mali ang mangupit. Alam mo mali ang manlait pero ginagawa mo pa rin. That's one kind of kasalanan, sin. Ano pa yung isa? Ito yung mga bagay na alam mo dapat mo ginagawa pero di mo ginagawa. For example, bilang student, alam mo na dapat nag-aaral ng mabuti. No? Aminado ba tayo dyan, mga student natin? O kaya, alam mo, dapat nag-church, pero di mo ginagawa. Isang uri din yun ng kasalanan. At kung sabi ng Bible, sapagkat ang kabayaran, wages, ng kasalanan, sin, ay death. Yan, no? Pwede mo pakita sa kanya. Death. So, ano ba yung death? Nung tinatanong ko madalas yung mga sinesharean ko dito, na nung nangupit ako, nung nagsinungaling ako, hindi naman ako namatay. Ano yung sinasabi ng Bible na pag nagkaroon ako ng kasalanan, ay mamamatay ako. So, ibig sabihin nito, dalawang ibig sabihin ng kamatayan sa atin. Una is yung, yung physical body natin, kahit gaano tayo kalakas, kayaman, kasikat, meron tayong araw na mamamatay tayo at babalik tayo sa lupa. No? Ito, mamamatay tayo at pag namatay tayo, yung babalik tong katawang lupa natin sa lupa at merong matitira dyan. Ito yung tinatawag nating spirit o kaluluwa natin. No? At iyan yung makakaranas ng pangalawang kamatayan. Ito yung tinatawag na eternal separation from God. Yan. So, kung naniniwala tayo may Diyos at ang Diyos ay nasa heaven, ang mga kaluluwa o spirit na may kasalanan ay may hiwalay sa Kanya. Saan sila mapupunta? Mararanasan nila yung eternal death, eternal separation sa lugar na wala ang Diyos, sa impyerno. So, tinatanong ko ulit yung sinesharean ko, di ba, nasabi mo na tayong lahat ay may kasalanan. So, saan tayo mapupunta? Yan. Basically, sa hell. Bad news. No? Bad news yun. Pero, tinatanong ko sa kanila, para pumunta ako doon sa next na topic, ito, napakahalagang word na dapat nating i-emphasize yung but o pero. Ibig sabihin yan, kanina bad news, pero dahil may salitang to, babalik ta rin niya yung situation. Kanina, bad news, ngayon, good news. Kaya tatanungin mo siya, bro, gusto mo ba ng good news? Yan. So,
Ito rin, yung ginagamit nating bookmark, babaliktarin mo lang din siya. Kanina, for the wages of sin is death. Ngayon ay, pwede mong pabasa sa kanya to. But the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. Yan. O, kanina, ang galing, o. Tingnan mo, maano pa siya dyan. Ma-amaze pa siya kasi kanina death. Tapos ngayon, naging life na. Yan. So, sa Tagalog, sungunit, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ano ba ibig sabihin ng gift? Yan. Ito yung unang word na susundan mo at ipapaliwanag mo. Gift. Regalo. Means libre. At ang gift, binibigay lang natin. Sino dito nakatanggap na ng gift? Yun, tinatanong ko din sa kanila. Sino dito nakapagbigay na ng gift? Nakapagbigay ka ng gift, kanino mo binibigay yung gift? Sa mga taong mahalaga sa atin. Sinasabi ko sa kanya, alam mo ba, mahalaga ka sa Diyos. Kaya meron siyang regalo sa iyo. Yan. Ano yung regalo niya? Eternal life. Binigay yun ni God sa atin. No? Si God, para mabigay niya yung gift na yun na eternal life, kailangan bayaran niya yung kasalanan natin ng kanyang kamatayan. So, sino yung namatay para matanggap natin yung gift na yun? Yan, nandito siya. Si Jesus. Amen? Siya yung Diyos na nagkatawan tao para bayaran ang ating mga kasalanan. So, yan. So, ang tinatanong ko sila, more on ano pa ulit, no? Talaga yung pag-share natin, mga ka-blessing conversational. No? Maganda rin na nagtatanong tayo ng mga right questions para mas lalo nilang maintindihan. So, ito yung isa sa pinakamahalagang tanong na tinatanong ko sa kanila. Bro, sa tingin mo, bakit binayaran ni Jesus yung kasalanan na ikaw naman yung gumawa? Si Jesus wala siyang kasalanan, pero siya yung nagbayad nun. Bakit? Yan. Mag-iisip yan. Hintayin mo sila mag-isip. Hintayin mo rin sila sumagot. Huwag ka magmamadali. Kasi doon mo mas makukuha sa kanila yung status ng pagtingin nila kung ano yung ginawa sa kanila ng Diyos. And then, pag nakasagot sila, pwedeng tama, pwedeng mali, pero ang tamang sagot is dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Yan. Ibig sabihin nun, kahit makasalanan tayo, si Jesus ang gumawa ng paraan para bayaran ng ating kasalanan at matanggap na natin ngayon yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan at masaganang buhay na regalo niya sa atin. Dahil mahal niya tayo. So, tatanungin ko ulit sila, bro, gusto mo ba natanggapin yung regalo ng Diyos para sa'yo? Most of the time, ang sagot sa akin, of course, di ba? Sure, Kuya Dan, gusto ko tanggapin yan. Yan. Diyan na tayo magkakaroon ng invitation to accept Jesus. Ano ang kailangan natin gawin? Una is yung may dalawang bagay na kailangan natin gawin para ma-receive yung gift ni God sa atin. Unang-una is aminin lang natin na makasalanan tayo at kaya tayo nahiwalay sa magandang plano ng Diyos. Yan. Kasi ang pag-amin, ang unang step ng pagbabago natin. Amen? Yan. So, aminin lang natin sa pamamagitan ng panalangin. At yung pangalawang bagay is yung tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Nang sa gayon, siya na yung maging hari at Panginoon ng buhay natin at yung will niya yung masusunod sa life natin. So lahat yun gagawin natin sa isang simpleng panalangin. Pero itong panalangin na to, tuturuan mo sila na manalangin ng may faith. Ano yung faith? Ito yung pananampalataya na kahit hindi natin nakikita si Jesus, di pa natin siya na-encounter, pero alam natin, pag nag-pray tayo, naririnig niya tayo at papapasukin natin siya sa buhay natin. Okay ba yan? Yan. Tapos, alam nyo, madali lang kasi yung prayer na kailangan natin ipag-pray, nandito na rin sa likod. May Tagalog. Yan. Panginoong Jesus. Yan. Sundan nyo lang. Ito, dito naman. Lord Jesus, thank you for dying on the cross of my sin. I open the door of my life and receive you as my personal Savior and Lord. Take control the throne of my life and make me the kind of person you want me to be. In Jesus' name, amen. Yan. Ako, kabisado ko na yan kasi lagi kong pinapractice. So, hindi naman siya kailangan na, scripted. Mas maganda rin talaga, i-guide mo sila sa isang sincere na panalangin. No? So, idagdag ko lang, no? Bago tayo pala mag-share ng ating one verse evangelism, meron tayong tinatawag na preparation. Ano yung preparation? Alam nyo ba na mas maganda talaga na bago ka mag-share, nag-pray ka. Nag-pray ka talaga at meron kang kasama o kabady kasi teamwork itong pag-share natin ng mga gospel. Ibig sabihin, ikaw nag-share ka, yung kasama mo, pwede siya mag-intercede. Yan. Tapos pwede kayong salitan. No? Salitan kayo. Ikaw naman mag-approach dun sa sa gusto nyo sharean, tapos siya naman din yung mag-pray. Mas nagiging madali at mas nagiging
simple yung pag-share natin ng gospel. And after nyo pag-pray, yan, nag-pray na siya, tinanggap niya sa kanyang puso si Jesus nung time na yon, tatanungin mo ulit siya, no? Huwag kayo mahiya magtanong, sabi nga ng kanta. Huwag mahiya magtanong. So, kasi doon natin mas makikita yung respond ng tao. So, ako tinatanong ko sila na, bro, nung sincere ka ba doon sa prayer na ginawa mo? Yan. Alam mo ba? Tapos sumagot sila, oo. So, alam mo ba, nung nag-pray ka, na-receive mo na, pumasok na dyan si Jesus sa life mo. So, alam mo ba, lahat na ng kasalanan mo, sabi ng Bible, wala na, bayad na. Si Jesus na yung nagbayad. At ngayon, nagsisimula na yung personal relationship mo sa Diyos. Ngayon, anak ka na niya. Congrats, bro. Yan. Tapos, pwede mo i-note, bro, tandaan mo tong araw na to, April 29, 11 a.m., tinanggap mo si Jesus. Ito yung spiritual birthday mo. Yan. Congrats ulit. Salamat sa oras mo. Okay lang ba? Ito na. Pagkatapos ng mag-prayer, ito isa sa pinaka mahalaga din para sa ating transition na ma-sharean pa natin sila, ma-follow up natin sila. So, sa next video natin yun pag-uusapan. Thank you.